Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa aming mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito naman po kami para magbigay sa inyo ng ilang kaalaman hinggil sa pananampalatayang Islam. Inshallah, ang ating pong panauhin ngayon ang ating kapatid na si Khalid. Inshallah, pakinggan po natin ang kanyang ibabahagi sa gabing ito. Ba, sigurado na? Sabit mo. Pag mababa. Sigurado yan ha, sigurado ha. Okay na yun. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa lahat po ng aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at magandang gabi po sa aking mga kababayan na nandito po sa Sokasiri. Alhamdulillah, una nagpapasalamat ako kay Allah subhanahu wa ta'ala sa oras at panahon na binigay niya sa akin na makapagbahagi muli ng kaunting kalaman. Alhamdulillah, nagpapasalamat ako kay Allah subhanahu wa ta'ala na ako'y makapagbahagi. At alhamdulillah sa aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam na nandito po. Ang paksa po na aking talakayin ay patungkol po sa Biblia. Ang pamagat po, sino po yung guro ng Biblia? Mga ilan sa talata ng Biblia na tinutukoy o sinasabi ni Jesucristo alayhi salam at ni Pablo na sinasabi na apostolis ni Jesus Christ alayhi salam. Dito po sa Ebanghelyo na sinabi ni Jesus alayhi salam, sa isang talata sinabi dito sa John 7 verse 16, hindi akin ang inaaral ko kundi nagsugo sa akin. Malinaw po na sinabi ni Kristo alayhi salam na hindi niya sinasabi ayon sa kanya lamang, bagkus kung ano pong sinabi ng Panginoon, yung tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala, yun pong kanyang mga sinasabi. Ngunit sa isang ebanghelyo na sinabi ni Pablo, niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapagpangaral ng mabuting balita. Ito ay pinahayag sa lahat ng mga tao. Ito po'y nakasulat sa Colosas 1:23. At ilan pa dito, ilan pa sa talakayan ang sinasabi dito sa katunayan ng sinabi na ang kaisa ng Diyos. Ito yung mga nakasulat sa talata na sinabi ni Pablo o ni Jesus. Ang tinutukoy ko rito, kung sino nga ba ang turo ng Biblia. Si Jesus nga ba o si Pablo? Sino bang sinusunod ng mga kababayan natin, na mga Kristiyano? Ang turo ba ni Jesucristo o ni Pablo? Patungkol sa ang kaisahan ng Diyos na sinabi dito ni Jesus sa Marcos 12:29. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, na siya lamang ang Panginoon. Yun pong sinabi ni Jesucristo sa loob po ng Biblia. Ngunit si Pablo ay nagsabi rin na nakasulat sa Filipos 2:5-6. Iisa lamang ang Diyos, ang Ama, iisa ang Panginoon, si Jesucristo. Ito po ay nakasulat sa Korinto. At sa Filipos po, sa 2:5, sinabi dito, tulad ni Jesucristo, na bagamat siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Yun pong sinabi ni Pablo. Sa isa pang katangian ng Diyos, ang sinabi ni Jesucristo alayhi salam, ang Ama
ay nagsugo sa akin. Kailanman ay hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo. Ito po ay nakasulat sa 1:5:37. Ngunit si Pablo po nagsabi rin, si Kristo ang siyang lamang larawan ng Diyos. Ito po ay nakasulat sa 2 Corinto 5:37. At isa pa, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ito naman po ay nakasulat sa Colosas 1:15. At tulad ni Kristo, hinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay ng alipin. Ito po'y sinabi ni Pablo sa Filipos 2:5-7. Ito po'y taliwas sa mga sinasabi ni Kristo. Ngunit, ito po'y magbibigay linaw, hindi lang po sa amin na mga Muslim, kundi doon po sa aming mga kababayan na mga Kristiyano. Ang pangatlo dito na katangian o batayan kung sino bang sinusunod. Ang isa dito ang batas o kautusan ng Diyos. Si Kristo ay nagsabi, huwag ninyong akalaing naparito ako upang mapawalang bisa ang kautusan nag-aral ng mga propeta. Naparito ako hindi lamang magpawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Yun pong sinabi ni Kristo na nakasulat sa Mateo 5:17-18. At si Pablo naman po ang nagsabi patungkol sa batas o kautusan ng Diyos, ang sinabi niya, ngunit ngayon, hindi ngayon dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo, pinawalang bisa niya ang kautusan. Walang mga utos o tuntunin. Ito'y nakasulat po sa Efeso 2:13-15. At isa pa, si Kristo ang hangganan ng kautusan at sa ngayon ay sinuman na nalig sa Kanya ay mapawalang sala. Ito po'y nakasulat sa Roma 10:4. At ilan pa dito sa mga alituntunin o batayan kung sino nga ba ang sinusunod. Ang pamagat nito, ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Totoo nga ba ang sinusunod ba ng mga Kristiyano? Ang sinabi ni Kristo, kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Ito po'y nakasulat sa Mateo 19:17. At si Pablo naman po ay nagsabi, hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamagitan ng kautusan, hindi sa pananalig kay Kristo. Ito po'y taliwas sa mga sinasabi ni Kristo. Sa sinabi ni Pablo, ito po'y nakasulat sa Filipos 3:9. At isa pa, ang kamamangan ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmula sa kautusan. Ito po'y salungat sa mga sinasabi ni Kristo. Pero alhamdulillah, nilinaw lang po namin kung ano po nakasulat sa loob ng Biblia. At isa pa, ang panglima na batayan, ang sinabi dito, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at ang kaligtasan. Sino nga ba nagsasabi ng totoo? Ang sinabi ni Kristo, alayhi salam, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaong lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Ito po'y nakasulat sa Mateo 7:21. At si Pablo naman po ay nagwika, kung ipapahayag ang iyong labi na si Kristo ay Panginoon, mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, magliligtas ka. Si Pablo po nagsabi na maligtas ka sa muling pagkabuhay. Ito po'y nakasulat sa Roma 10:9. Yung pang-anim na paraan o dapat natin malaman kung sino nga bang
dapat natin sundin. Ang pang-anim na batayan, manalangin sa pangalan ng nag-iisang tagapaglikha, ng nag-iisang Diyos na mag-ari ng ating kaluluwa. Si Jesus po alayhi salam ay nagsabi, manalangin sa iyong amang hindi nakikita. Ito po yung nakasulat sa Mateo 6:6. Kung kayo manalangin, ganito ang sambahin ninyo. Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Ito po yung nakasulat sa Lucas 2:4. Si Jesucristo ay nagturo sa atin kung anong dapat panalangin o dasal para tanggapin ang ating panalangin. Ito yung sinasabi niya, sambahin nawa ang pangalan mo. Ang Panginoon na sinasamba ni Jesucristo ay may pangalan. Ngunit, sa sinabi ni Pablo sa Efeso 5:20, lagi kayo magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoon ni Jesucristo. Si Jesucristo ay nagsabi na may tinatawag siyang Ama. Ngunit si Pablo, sa kanyang sinabi sa Efeso 5:20, ay sambahin mismo ang Panginoon ni Jesucristo. Ito po'y kalapastangan sa pagiging Diyos na nag-iisang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil si Pablo po ay nagsabi na sambahin si Jesucristo, bagkus si Jesucristo hindi nagsabi na siya ay sambahin ng mga tao. Sa isa pang batayan ng sinabi dito, ang nag-iisa dapat purihin at sambahin. Ang basihan, ang nag-iisa na dapat purihin at sambahin. Sino nga ba ang nag-iisa na karapat dapat sambahin ng mga nilikha? Si Jesus alayhi salam o si Isa, anak ni Maria, ay nagwika sa Lucas 4:8 na sinabi dito, ang iyong Diyos at Panginoon ang sambahin mo, na siya lamang ang iyong paglingkuran. Si Jesucristo ay nag-utos sa kanyang mga tagasunod na sambahin lamang ang nag-iisang tagapaglikha, ang ating Diyos at Panginoon. Ngunit si Pablo ay nagwika rin sa Filipos 3:3. Ang pagsamba natin ay sa Espiritu at na kay Jesucristo, ang ating kagalakan. Ito po'y salungat sa mga sinasabi ni Jesucristo. At ang isa pa rito, ang Kristo na siya naging tao, Diyos ng kataas-taasan, na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ito po'y nakasulat sa Roma 5. Alhamdulillah, napakaraming batayan ang sinasabi ni Pablo o ni Jesucristo sa aking mga kapatid, sa aking mga kababayan na hindi pa po Muslim. Alhamdulillah, sikapin po natin alamin kung sino po dapat ang ating sambahin. Sino ba dapat ang ating kilalanin? Kanino ba dapat tayong magpapasalamat? Ito po ilan lamang sa mga talata sa Biblia na magkasalungat ang turo ni Jesucristo alayhi salam na anak ni Maria at ang mga sinasabi ni Pablo na sinasabi niya na siya nga daw ay isang apostolis. Ang isa pa nga dito, ang batayan, si Jesus ay sinugo lamang sa angkan ng Israel. Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia? Si Jesus ay nagwika sa Mateo 15:24. Sa mga tupang naliligaw ng sambayan ng Israel lamang ako isinugo. Malinaw po sinabi ni Jesucristo na siya lamang po isinugo sa bayan ng Israel. Sino nga ba si Israel? Si Israel po ipinangalan kay Prophet Jacob alayhi salam na isang propeta at siya ay yung kanyang mga anak po at tinawag na rin mga Israel. Si Jesucristo alayhi salam ay inutusan ng ating Diyos ng tagapaglikha, ang ating Panginoon. Ninutusan siya na isang sugo at ninutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bayan ng Israel. Hindi po siya ipinadala sa ibang bayan, bagkus doon lamang po sa bayan ng Israel. Sa wika ni Pablo na nakasulat sa 1 Timoteo 1:15, kanyang sinabi, narito ang isang katotohanan dapat pagtagpit paniwalaan ng lahat. Si Kristo
Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat. Ito po'y mismo inamin ni Pablo na siya pong pinakamakasalanan sa lahat ng mga nilikha o sa mga tao. Hindi pa ba tayo natauhan? O hindi ba natin nabasa ang napaloob sa loob ng Biblia? Kung totoo nga ba ang lahat na nakasaad dito? Ito po'y malinaw na si Pablo mismo nagsabi na siya po'y isang makasalanan. At si Jesu Cristo alayhi salam, yun pong sinabi niya na naparito sa sanlibutan upang magligtas ng kasalanan. Bago natin po talakay ang kasalanan, umanang kasalanan, totoo nga ba talaga ang manang kasalanan? Ang manang kasalanan po, dito ay patungkol po sa kay Prophet Adam alayhi salam, na sinasabi dito, nagkaroon po siya ng kasalanan nung nagkain po siya ng prutas sa paraiso. Ito po isang panlilang ni Shaitan o ni Satanas na para maligaw ang unang taong nilikha. Bagkus ito po'y nakatadhana sa unang tao na para pa natin maunawaan o para natin maintindihan kung ano nga ba ang nangyari sa una. Bagkus sa unang panahon, sa panahon ng Adam alayhi salam, bago po siya binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kalupaan, siya po humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mapagpatawad at gusto niya ang mga tao na humingi ng kapatawaran palagi sa kanya. Dahil ang mga tao likas po makagawa ng kasalanan, pero tinitingnan niya po ang puso ng bawat isa. Tinitingnan niya kung si totoong sumasamba sa kanya at kung sino po palaging humingi ng kapatawaran sa pagiging niyang kasalanan. Ugaliin po natin humingi ng kapatawaran sa ating mga ganawang kasalanan at magpasalamat sa mga mabuting biyaya ibinigay sa atin. Sa isa pang batayan na sinabi patungkol sa kagaya ni Prophet Jonas alayhi salam, si Jesus alayhi salam ay hindi namatay. Sa isang batayan na sinabi ni Jesus alayhi salam kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabi nasa tiyan ng dambuhalang isda. Gayon din ang anak ng tao. Ito yung tukoy po dito si Jesus alayhi salam ay 3 araw at 3 gabi sa ilalim ng lupa. Ito po'y nakasaad sa Mateo 12:40. Ngunit si Pablo ay nagwika na nakasaad sa 1 Korinto 15:3-4 na sinabi niya dito, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating kasalanan. Inilibing siya at muling nabuhay sa 3 araw. Unawain po natin ang sinabi po ni Pablo doon sa sinabi ni Kristo alayhi salam. Ito po'y taliwas. Bagkus ang Kristo alayhi salam, inaambing niya ang kanyang sarili. Katulad ni Jonas o yung Prophet Jonas alayhi salam na katulad ng 3 araw, 3 gabi na sa loob ng dambuhalang isda. Ngunit si Pablo ay nagsabi ay taliwas sa sinabi ni Kristo. Na ito ay sinabi niya, sapagkat ibinigay ko sa inyo, siya yung nagsabi na ibinigay niya, hindi ang tagapaglikha. At si Kristo yung namatay dahil sa ating kasalanan. Ito po yung nakasulat sa Biblia. Ngunit sa amin po na mga Muslim, alam mo na hindi po kami naniniwala na namatay po si Kristo. Dahil ang Isa alayhi salam, bago pa siya po mahuli ng mga kalaban o mga Hudyo, kinuha na po siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at inakyat po sa 2 palapag ng kalangitan. Alhamdulillah, sa isa pang batayan, ang Ebanghelyo ay hindi para sa mga hintil. Ang sinabi nga dito ni Jesus alayhi salam, huwag kayong pumunta sa mga lugar ng mga hintil.
o alinlang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga walang tupa ng sambayan ng Israel. Ito po yung sinabi ni Jesus Christ alayhi salam sa Mateo 10:5-6. Ngunit si Pablo ay nagsabi, "Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, humayo ka sapagkat susuguin kita sa malayo sa mga hentil." Ito po'y salungat. At hindi po natin likas na maunawaan ang sinasabi ni Pablo. Ito po ay ilan lamang sa mga katangian o batayan kung sino nga ba talaga ang nagsulat ng Biblia. At ano nga ba talaga yung ibig sabihin ng Biblia. Sa malapit na kahulugan, ang Biblia po ay sinabi na compilation book, pinagsama-samang libro. At kung ano yung magustuhan, yun pong sinasama. Pag hindi po nila magustuhan, ito po tinatanggal nila. Alhamdulillah, hanggang dito na lamang po ang aking maibabahagi. Kung mayroon pa ko yung katanungan, kung wala man po sa topic na aking naibahagi, handa po namin sagutin sa abot naming makakaya. Kung hindi man po namin makakaya yung mga katanungan, inshallah sa mga darating na araw, pagsisikapan po namin at itatanong namin para maging malinaw po yung kasagutan sa mga gusto ninyong itanong sa amin. Alhamdulillah, wa akhir dawana, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diyan mo lang.